umaga sa lahat. Ngayon ang pag-uusapan natin ay tungkol sa thematic curriculum. So ang thematic curriculum ay isang set ng mga organisadong karanasan sa pagkatuto gaya ng programa, kurso at iba pang mga gawaing pampaaralan na naglalaan sa mga mag-aaral sa higit na malawak at panghilalamang tema. Ang thematic curriculum ay magsisilbing tulay upang mapagsama ang mga karanasan sa pagkatuto na ibinatay sa paaralan at paggawa. Ang curriculum sa Pilipino, batayan ng pagtuturo sa sekundarya, dalawa ang pangunahing dahilan kung bakit tinuturo ang Pilipino sa ating mga paaralang pambansa. Ang mga dahilang ito ay nakatadhana sa umiiral na patakarang pangwika na ipinagtutupad kaugnay ng gagamiting wikang panturo sa mga paaralan. Una, ituturo ito bilang isang subject o aralin na bahagi ng kurikulum sa elementarya at sekundarya. Pangalawa, gagamitin ang Pilipino bilang wikang panturo sa mga tiyak na subject o aralin na inaata sa patakarang bilingual noong 1974 at 1976. Malinaw ang pagkakaiba ng dalawang layunin, subalit ang layunin ito ay kaganapan sa pagkatuto. Ngayon ay pag-uusapan naman natin ang mga benepisyong matatamo sa paggamit ng thematic curriculum. Una, oportunidad na matutuhan sa pamamagitan ng higit na kontekstualisadong mga karanasan sa pagkatuto. Halimbawa, nagkakaroon ng mas malawak na oportunidad ang mga kabataan na mamili ng tatahaking kurso na kung saan nakatutulong na malaman kung ano ang kanilang mga interes at gusto sa buhay. Pangalawa, exposure sa mga linkages sa pagitan ng pagkatutong ibinase sa paaralan at pagkatutong nagaganap sa lugar ng paggawa at komunidad. Halimbawa, nagkakaroon ng kaalaman lamang sa loob ng silid-aralan pati na rin sa labas ng komunidad na kung saan malalaman nila ang mga kaganapan at realidad ng mundo. Pangatlo, oportunidad na mailantad ang malawakang mga karanasang authentic. Halimbawa, kapag sinasabi nating malawakang mga karanasang authentic, ito ay tumutukoy sa mga karanasang totoo at tunay na nagaganap sa sarili. Ito ay may layuning maipabatid ang totoong kaganapan na nagbibigay oportunidad sa mga kabataan na himukin at paunlarin ang mga kasanayang dapat na yumabong. Pang-apat, malalim na exposure sa kinagigiliwang gawain. Halimbawa nito ang K-12. Sa K-12 ay malaya kang makakapili kung anong strand ang iyong gusto. Sa pamamagitan nito ay makakaroon ka ng exposure sa iyong kinagigiliwang gawain katulad ng pagluluto, akademiko, at computer. Panglima, oportunidad na masuri ang malawakang pagkakaloob ng hanap buhay. Halimbawa nito ay ang TESDA. Sa pag-aaral mo sa TESDA ay mabibigyan ka ng oportunidad na matuto ng mga kakayahan na pwede mong gamitin sa iyong paghahanap buhay. Pang-anim, higit na malawak na potensyal sa paghahanda ng higit na mataas na edukasyon at paghahanap buhay. Sa pamamagitan ng thematic curriculum ay mas mapalawak natin ang potensyal sa paghahanda ng higit na mataas na edukasyon at paghahanap buhay. Halimbawa nito ay ang strand sa senior high na EIM. Ang strand na ito ay hinahanda ang mga mag-aaral sa kolehiyo kung gusto nilang kumuha ng kursong may kinalaman sa electrical engineering. Pangpito, kakayahang makilala ang mga naiiba at di pangkaraniwang interes. Sa pamamagitan ng thematic curriculum ay nakikilala o nadidiskubre natin ang naiiba at di pangkaraniwang interes. Halimbawa nito ay ang pagsali sa iba't ibang organisasyon na kung saan mas nahahasa ang ating mga kakayahan at abilidad, lalo na sa kanilang talento at kakayahan. Ang mga pangunahing salik sa lahat ng aspeto ng thematic curriculum ay ang mga sumusunod. Una, ang thematic curriculum ay maaaring may patupad sa maraming paraan gaya ng kurso, akademya, class magnet at mga buong paaralan. Pangalawa, ang thematic curriculum ay maaaring maisanib sa ibang mga reforma gaya ng integrasyon ng edukasyong bokasyonal at akademikong transisyong paaralang paggawa. Pangatlo, ang thematic curriculum ay nakalaan para sa paaralang sekundarya bagamat maaari ring maging kapakipakinabang sa paraang elementarya. Pang-apat, ang thematic curriculum ay magsisilbing tulay upang mapagsama ang mga karanasan sa pagkatuto na ibinatay sa paaralan ng paggawa. Panglima, ang mga hadlang sa lugar ng paggawa gaya ng supply sa paggawa, maliit na produksyon at tradisyong binawasan ang pagpapatupad ng thematic curriculum na nabuo mula sa mga aspeto. Iilan lamang ito sa mga salik sa lahat ng aspeto ng thematic curriculum.